Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin mga tambay yung impeachment na ipapile o isasampa ni Representative Kiko Barsaga mga kababayan. Ito po, hindi po siya nakakuha ng suporta. Wala po siyang nakuhang suporta sa House of Representatives, mga kababayan. Expected na rin po natin yan. Hindi siya makakuha ng malaking suporta po dyan dahil marami pong porsyento dyan ang tinatawag mismo siya. Ano sabi ni Representative Barsaga? Nasaan po siya? Nasa crocodile o crocodile farm? Hindi po ba? Nasa farm siya ng mga buhaya. Hindi po ba? At nasaan po ba ang malaking korupsyon sa ating bansa na mahigit 3 taon? Hindi po ba nasa Kongreso? Saan po ba nagmumula ang malaking korupsyon? Hindi po ba nahandyan? Kaya po magkakampi-kampi po yan umano. Hindi po ba dahil sila po halos lahat ang sangkot sa korupsyon? Bakit nila papayagang ma-impeach ang presidente? Kung magkakasabwat sila lahat umano. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita na wala pong suporta nakuha si Kiko Barsaga. Tinapla ng ilang leader sa Kamara ang plano ng paghahain ng impeachment complaint ni Representative Kiko Barzaga laban kay Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Kamara at hindi Radio Patrol, Pamela Vasquez, Pam. Tungkol gilitan ng House Leader na hindi makakakuha ng sapat na suporta ang balak na paghahain ng impeachment complaint ni Representative Kiko Barzaga laban kay Pangulong Marcos. Sa panayam, sinabi ni House Deputy Speaker Ronnie Puno na bagaman walang nagbabawal o nagsisigil sa kanyang gawin ito ay hindi ito makakakuha ng suporta mula sa mga mambabatas. Kung si Puno rin ang tatanungin ay wala siya nakikita na pwedeng magpatalsik sa Pangulo. Nakalakda namang talakayin sa Kamara na kapitid complaint ng NUP laban kay Barzaga matapos ng kanyang naging assault sa Kamara. Paliwanag pa niya na hindi naman criminal court ang komite, kundi daan para maprotektahan ng Kamara at institusyon sa mga maling kilos o asal ng mga miyembro nito. We are expected to act with a minimum level of decorum. Diba? And with respect to our peers. Lagyan naman ng dignidad yung House of Representatives. We represent our districts. Kailangan we have to behave accordingly. Yan ang balita. Yan po mga tambay. Bigyan daw po ayon kay Puno. Bigyan naman daw po ng respeto, dignidad ang House of Representatives. Ano po ba dignidad ang nakita po natin at kailangan natin ibigay? Kailangan po ba natin bigyan ng dignidad ang nakawan, korupsyon na ginagawa po, nag-uumpisa po yata sa kanila? Napakahirap naman po yata magbigay ng dignidad sa mga magnanakaw. Pera ng taong bayan umano ang ninanakaw. Magbibigay ka pa ng dignidad sa mga hindot na ito? Unbelievable. Nagsitanda na, nagsiyama na. Punong-puno na mga bolt nila umano sa kakadeliver na basura ng pera. Hindi po ba? Kaya dito pa mga tambay, yan, naharap pa. Imbis na ang makuha po natin ay yung katarungan para sa taong bayan sa mga pinagagawa nilang korupsyon, nagkakampi-kampihan pa sila. Hindi po ba? Kaya tamang-tama po sinabi ng Vice President ang gobyerno po ngayon, pinoprotektahan po ang kanilang mga interes. Hindi po sila naglilingkod sa interes ng taong bayan. Sila po ay naglilingkod sa kanilang interes at sa kanilang mga kaalyado politikal. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Wala na po silang paglilingkod sa atin, sa taong bayan. Kaya nga po wala silang solusyon . May solusyon po ba sila sa bagsak na ekonomiya? Kahirapan, nagmamahalang bilihin, nagmamahalang bayarin, bagsak na ekonomiya, kawalan ng trabaho ng mga Pilipino? Di po ba? Ang ginawa lang po nila, 3 taong systematic umano na korupsyon. Kaya dito po, imbis po makakuha po ng katarungan ng ating bansa, katulad po ni Kiko Barsaga, ni Representative Kiko, imbis na impeachment, siya pa po ang nalalagay sa hot seat dahil po sa ethics. Siya po ay uusigin po ng kanya pong mga kabaro
dyan po sa House of Representatives. Pero wag ka naman mawala ng pag-asa, Kiko Barzaga. Alam naman po natin at alam naman din po ninyo na hindi po kayo kakatigan dyan dahil dyan ay napakaraming buhaya umano na talagang sakim na sakim at gutom na gutom sa pera ng bayan. Hindi po ba? Grabe po karami at napakarami po dyan. Mas marami po dyan ang matatandang buhaya umano sa House of Representatives. Isama na rin po natin sa Senado dahil isa naman po yan, yung Kongreso na yan. Hindi po ba? Kaya dito po sa meron naman po isinusulong mas makapangyarihan po ang boses at puwersa ng taong bayan kisa po dyan sa mga buhaya dyan sa House of Representatives. Hindi po ba? Pagka ang boses na at galit ng taong bayan, mga kabayan, lahat po yung mga buhaya na yan, maano po yan, mawawala po sa House of Representatives yan. Dadalhin po sa tamang po yan, sa tamang kalalagyan, yung mga buhaya na yan. Maganda nga po yung mga buhaya na yan, ay makulong po yan. Makulong at hindi na po makalabas dahil po marami pa pong gagawing perwisyo yan kung yan ay makakalabas pa. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya dito pa, mga tambay, expected na po natin yan na talagang hindi po kakatigan yan. Kung ang ginawa ni Kiko Barzaga ay magpapail siya ng mga problema o sinasabing kaso o sinasabing impeachment o meron siyang plano na mag-file ulit na impeachment sa susunod na taon sa Vice President, baka katigan nila yan. Hindi po ba? Kung sa Vice President po ang impeachment, lahat po sila, halos majority ng House of Representatives ay nagkakaisa basta po sa pamilya Duterte. Hindi po ba? Dahil ginastosan na po nila yan Napakalaki na po ng ginagastos nila sa pamilya Duterte. Hindi po ba? Lalo-lalo po yung ginawa po nila sa dating Pangulo. Sa tingin nyo, walang gastos ang Pilipino ron? Mga kabayan, naka-freeze ang pera ng ICC? Sige nga. Sa tingin nyo, tatanggapin yon? Pilipinas, gobyerno, nagpadala ron? Tatanggapin ba nila yon? Sige nga. Tapos yung impeachment na pumirma na 200 plus para ma-impeach ang Vice President. Malaking pera ang nailagay sa kanilang mga opisina. Sige nga. Tapos hahanapan nyo kami ng dignidad. Bigyan naman daw po ng dignidad ang House of Representatives. Mga hindot na ito. Binigyan nyo po ba kami ng kahihiyan at dignidad? Kaming mga Pilipino sa ginawa nyo korupsyon? Pati kami. Pati mga kababayan natin, napapahiya sa mga ginawa nyo katarantaduhan at kawalanghyan, pagnanakaw. Hindi po ba? Pati sa Norway, kilalang kilala ang inyong sinasabing dignidad. Money laundering. Ayaw palitan ang pera namin sa Norway. Dahil kurap ang gobyerno kasama po mga buhaya. Di po ba? At mismo ang South Korea, ayaw pautangin, ayaw magbigay ng loan sa Pilipinas dahil makukurap lang daw po ng mga may dignidad na tao. May mga dignidad na politiko. Bigyan po ng dignidad. Kaya nga sabi ng ibang bansa, mga magnanakaw na mga politiko nyo. Kurap ang mga politiko nyo riyan. Di po ba? Pero pagdating po dito sa mga politiko sa ating bansa, bigyan pa natin ng dignidad. Bigyan pa ni Kiko Barzaga ng dignidad ng kanyang mga kasama dahil sila raw po ay nagpipresenta o nagpipresent o pinepresent nila ang kanilang mga distrito. Unbelievable. Hindi po ba? Yan po, mga kabayan. Wala pong kasilbi-silbit kakwenta-kwenta dahil alam naman po natin ang systematic na kampihan, pagtatakip at kailangan po nila i-divert. At yan po ay talagang pinipilit po nila yan na mawala na po ang issue ng korupsyon sa kanila, pero hindi po kayang mawala yan dahil po sa dami po ng pera. History po yan, nasa kasaysayan na po ng ating bansa na itong gobyerno na ito ay nagbigay po ng isang damukal na korupsyon sa kasaysayan po natin. Trilyon, daan-daang bilyon ang pinag-uusapan, mga kababayan. Ibang klase po.
Kaya yung sinasabi nga po natin, mga kabayan, para tayong kumuha dito sa mga politiko na ito. Para tayong kumuha ng bato at ipinupukpok natin sa ating mga ulo. Ito po ang nangyari sa atin. Dito po sa paglilingkod nila. Para tayong kumuha ng bato at pinupukol natin sa ulo natin. Dahil po sa dignidad nila. Dahil sa korupsyon. Laganap na usapin pa sa buong mundo. Sikat na sikat po ang ating bansa sa korupsyon. Yan ang mga politikong may dignidad, mga kababayan. Ibang klase kayo. Kaya nga po sinasabi natin, kung ang kulog at kidlat lang ay nagpaparusa, mauubos po halos ang politiko sa ating bansa. Dahil po baka pagtatamaan, mga kababayan. Kung nagpaparusa lang naman. Di ba? Mauubos po eh. Hindi ba? Konti na lang matitira riyan. Kung nagpaparusa. Hindi po ba? Kaya po mga kabayan, intayin po natin ang mga susunod na panawagan ni Representative Kiko Barzaga. Yan na rin naman po ang sinabi ni Gen-Z, ang grupo po ng Mindanao, ng mga kabataan. At wag na wag po tayo na sumama doon sa iba na sinasabi na sila po ay mga grupo na magrarally o bubuo ng sinasabing grupo nila. Wag daw po tayong sumama ron dahil yun po ay bayaran para po guluhin ang gagawing pag-aaklas o sinasabing pagprotesta dito po sa nangyayaring mga may dignidad. Kailangan natin iprotesta at palitan ang dignidad, mga kabayan. Hindi na po katanggap-tanggap ang mga dignidad ng mga tao na ito. Ito mga politiko, lalong-lalo sa 19th Congress. At syempre yung may accountability. Alam naman po natin kung sino may accountability sa lahat na nangyayari systematic na korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba? Thank you po mga tambay. Yan po, expected na natin. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At syempre po mga kabayan, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you rin po. Mabuhay po kayo. At yung panalangin at dasal po natin mga kabayan, pagpatuloy po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte. Siyempre po na maingatan po siya sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. At siyempre po mga kabayan, ganoon din po, magdasal din po tayo sa ating pong kaligtasan, sa ating pong buong sambayanan. Sama po natin sa ating madasal. At siyempre po, nakakalungkot po mga katambay na yung sinasabi nga po natin, ang dating Pangulo ay hindi po kinatigan ng ICC sa kanya po interim release. Ganyan po katindi ang mga taong may dignidad. Ito po mga may dignidad, ibang klase po. Sa pamumulitika, gamit ang pera ng taong bayan. Ingat-ingat po tayo mga tambay, konting tiis lang po. Excuse me po, wala naman pong forever. At magwawakas din po ang mga taong may dignidad sa ating bansa. Lalo-lalo yung mga nagsasalita, mga kabayan, na may dignidad. Ibang klase. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.